Sa umpisa ng chapter ay kinakausap ni Luffy ang mga Gorosei gamit ang Denden Mushi. Nagpakilala si Luffy sa mga Gorosei at in-announce ni Luffy na siya ang magiging Pirate King na kinagulat ng mga kasama niya. Sinabi din ni Luffy na nakipag-alliance ang Straw Hats kay Vegapunk at kung gusto ng Gorosei na maging ligtas si York ay magbigay sila ng order na umalis sa mga barko ng mga Marines sa paligid ng Egghead Island. Ang usapan sa Denden Mushi ay napakinggan din ni Kizaru at mga Marines na nakapaligid sa Egghead. Pinakita din na naririnig din ni Morgans na kasama si Vivi at Wapol ang usapan sa Denden Mushi. Ang Gorosei naman ay biglang tinanong si Luffy kung sino-sino at ilan ang mga buhay na nasa Lava Face. Sumagot agad si Luffy na kung isasama ang mga injured, ang bilang ng lahat ng mga buhay ay pero biglang inagaw agad ni Robin ang Denden Mushi bago pa makompleto ni Luffy ang sasabihin niya. Pagkatapos ay dali-daling binaba ni Robin ang Denden Mushi call. Dahil dito ay narinig ni Saint Jupiter ang boses ni Robin. Ayon kay Robin, ang pakikipag-usap sa Gorosei ay magbibigay lang ng impormasyon na hindi nila dapat malaman tungkol sa sitwasyon sa Egghead. Pero si Luffy ay tinanong kung ipapaatras na ba ng Gorosei ang mga barko ng mga Marines at ito ay kinainis ni Usopp. Ayon kay Saturn, 3 lang ang dapat nilang protektahan sa Egghead. Ang una ay ang kaligtasan ni York, pangalawa ay ang Punk Records, at ang pangatlo ay ang power plant na gumagawa ng Mother Flame. Sinabi ni Saturn na bukod sa 3 nabanggit niya, ang lahat ay pwede nilang atakihin sa Egghead. Tinanong ni Vice Admiral Doberman si Saturn kung paano na sila Rob Lucci at maraming Cyberpol agents na nasa isla din. Ayon kay Saturn, kung ano man ang mangyari sa isla, ang mahalaga ay maprotektahan nila ang 3 priorities na nabanggit niya. At ang mga tao naman ay hindi naiiba sa mga insekto, na kahit gaano karami ang mamatay sa mga to, ay dadami naman ulit ang mga ito pagdating ng panahon. Ang sinabi na to ni Saturn ay kinagulat ni Doberman, pero sinunod pa din niya ang order ni Saturn. Umiyak na sinabi ni York na nakipag-deal siya sa mga Gorosei. Kaya kapag sinaktan siya nila Luffy ay magagaya ang Egghead sa nangyari sa Ohara incident. Dahil dito ay nagalit si Nami at pinalo ni Nami sa ulo si York. Si Robin ay pinakita na ginagamot ni Chopper dahil nasugatan pala sa labanan si Robin. Pinakita din si Kaku na puno ng benda dahil sa mga sugat niya sa laban niya sa mga Seraphim. Sinabi ni Kaku na kahit 2 ang Seraphim na kinalaban niya ay hindi pa din niya matanggap ang mga naging sugat niya sa labanan. Habang si Rob Lucci ay sinabihan lang si Kaku na magpahinga na lang. Si Lilith naman ay umiiyak dahil namatay na pala si Shaka at Pythagoras. Pero si Luffy at Bonnie ay walang pakialam na kumain lang ng kumain. Maya-maya ay biglang may nagbibigay ng status report. At sinabi sa mga Vegapunk satellites, 4 ang mayroong heavy injuries at 2 ang namatay sa mga to. Sa mga crew naman ng Straw Hat, pero ito ay hindi natapos dahil tinanong ni Kaku si Rob Lucci kung ano ang binubulong-bulong nito. Pero sinabi ni Rob Lucci na kinakausap niya lang ang sarili niya. Si Usopp ay tinawagan at kinamusta ang mga tao na nasa basement na laboratory. Pinakita ang mga Cyberpol agents na sobrang saya at nagpapasalamat sa Straw Hat dahil binigyan sila ng mga to ng maraming pagkain. Tinanong ng isang agent si Usopp kung pwede pa silang ilipat ng location dahil natatakot sila sa mga Seraphim na kasama nila sa basement. Pero sinabi ni Vegapunk na huwag mag-alala ang mga agents dahil nakakulong sa bubble na may kaparehas na property ng Sea Prism Stone ang mga Seraphim. Kaya hindi basta-basta makakatakas sa mga to. Sinabi ni Snake na huwag mag-alala ang mga Cyberpol agents dahil hindi nakatanggap ng order ang mga Seraphim na patayin ang mga agents, kaya hindi sila sasaktan ng mga Seraphim. Pagkatapos ay biglang sumingit si Frankie na nagpasalamat kay Snake dahil kinansel ni Snake ang petrification na ginawa nito kila Frankie. Ito ay pinagtaka ni Vegapunk dahil ayon sa kanya ay hindi naman niya pinrogram ang mga ganitong behavior kay Snake. Sunod ay mayroong kaunting flashback. Si Luffy ay inakala na si Hancock si Snake. Sinabi ni Luffy na huwag gamitin ni Hancock ang power nito sa mga kaibigan niya. At nakiusap si Luffy na i-cancel ni Snake ang petrification kila Frankie. Dito ay namula ang mukha ni Snake at sinabi na gagawin niya to agad. Basta tumigil lang si Luffy sa pagtitig sa mga mata niya. Pagbalik sa present ay pinakitang tumatawa si Jinbei. At sinabi na perfect copy ni Hancock si Snake na minamaliitan lahat ng tao pwera lang kay Luffy. Sinabi din ni Jinbei na nakakatuwa na pati ang emotion ni Snake para kay Luffy ay kaparehas ng kay Hancock. Si Vegapunk ay pinakita na nagsusulat. At sinabi na napaka-interesting na mga bago niyang nalaman na ang emotion ay isa sa mga nakukuha din sa lineage factor. Sunod ay nagpasalamat ulit si Luffy kay Snake na tinawag niyang Hancock
na na-misunderstood na naman ni Snake. Si Atlas ay sinabi na okay na ulit ang communication system ng Egghead. Pero hindi niya pa din mabuksan ang Frontier Dome. Tumatawang sinabi ni York na hindi nila mabubuksan ang dome dahil nilock niya to at pinrotektahan ng lock ng password na walang ibang nakakaalam kundi siya lang. Dahil dito ay nagalit si Lilith. Pero tumatawa pa din si York at sinabi na ang password at ang world government ang dalawang bagay na nagpuprotekta sa buhay niya. Sinabi ni Stacy na napapalibutan ng Egghead ng 100 barko ng mga Marines at ito ay may sakay na 30,000 na mga Marines. Habang ino-offeran si Stacy ng kape ni Sanji, sinabi ni Vegapunk na delikado ang lagay nila sa isla. At tinanong ni Vegapunk si Nami kung anong direksyon ang pwede nalang puntahan gamit ang log post. Sinabi ni Nami na wala pang bagong location na tinuturo ang log post pero pwede nilang gamitin ang location na nakuha nila noong nasa Wano pa sila. At ito ay ang northeast mula sa Egghead. Sinabi ni Vegapunk na ang lugar na nasa northeast ng Egghead ay ang Elbaf. At ito ay kinagulat ni Luffy at Usopp at sabi nila na matagal na nilang gustong pumunta ng Elbaf mula pa noon sa Little Garden. Katapos ito ay nag-cheer na si Luffy at Usopp na Elbaf, Elbaf. Habang si Stacy ay sinabihan si Rob Lucci na tigilan ang pagtingin nito sa kanya. Sinabi ni Vegapunk na swerte sila dahil ang Thousand Sunny ay nasa Labo Face Stratum din. At ito ay malapit sa Vega Force. Kaya ang plano ay ililipad ng Vega Force habang buhat ang Thousand Sunny papunta sa northeast direction. Pero ang problema, ang Vega Force ay kaya lang lumipad habang nasa field ng Egghead. Kapag nakalabas na to sa Egghead, ay babagsak agad to sa dagat. Sinabi ni Franky na wala nang problema kapag nailabas na ng Vega Force ang Thousand Sunny sa labas ng Egghead. Dahil wala na makakahabol sa kanila kapag ginamit nila ang Codeverse na magpapalipad sa barko ng 1 kilometro. Kinagulat ni Vegapunk na merong kakayahang lumipad ang Thousand Sunny. Pero pagkatapos na to ay sinabi ni Franky na ang Thousand Sunny ay powered ng cola na lalo pang ikinagulat ni Vegapunk. Sinabi ni Atlas na gagana lang ang mga plano nila kung mabubuksan nila ang dome. Kaya nagkumpisa na si Atlas, Edison at Vegapunk na i-hack ang password na ginawa ni York. Inutusan ni Vegapunk si Lilith na siya ang mag-control ng Vega Force. Sunod ay pinakita na tumatakbo na papunta ng Thousand Sunny at Vega Force sila Luffy, Bonnie, Franky at Lilith. Pinakitang excited si Lilith na makaalis sa Egghead. Si Franky naman ay sinabi na hindi sila pupunta sa picnic. Si Luffy ay sinabi na mamimiss niya ang mga pagkain sa Egghead. Habang si Bonnie ay sinabi na magbaon sila ng maraming pizza bago sila umalis. Dahil dito ay nagtaka si Luffy kung bakit masaya na ngayon si Bonnie. Pero sinabi ni Bonnie, ang dahilan kung bakit masaya na siya ay nag-give up na siya sa pagpatay kay Vegapunk. Sinabi ng Marina kinotak sila ni Rob Lucci at alam na nila ang status sa Egghead. Tinanong ni Saturn kung narinig din ba to ni Kizaru. Sinabi ni Kizaru na kahit confident si Luffy ay hindi pa din mababago ang sitwasyon nila dahil trap pa din ang mga to sa isla. Sinabi ni Saturn na ang dome ay gumagamit ng laser bilang defense system. Kaya tinanong ni Saturn si Kizaru kung kaya ba nitong makalusot sa dome bilang isa siyang light human. Sinabi ni Kizaru na posibleng makalusot siya dito pero ang nagbabantay ng dome ay kaibigan niya. Sinabi ni Saturn kung ganun ay lampasan na lang ni Kizaru ang kaibigan niya. Pero ayon kay Kizaru ay hindi niya pwedeng lampasan lang ang kaibigan niya na lalaban para sa duty nito. Sinabi din ni Kizaru na kapag umatake na sila ngayon ay i-order ni Sentomaru sa mga Mecha Sea Beast at mga pasifista na atakihin ang mga barko ng mga Marines na maaaring magdulot na maraming casualties. Dahil dito ay nang problema si Saturn at tinanong si Kizaru kung alam na ba nila ang location ng power plant ng Mother Flame. Sinabi ni Kizaru, nakasama na rin to sa mga binigay na impormasyon ni Rob Lucci. Sunod ay pinakita na nagumpisa na maganda ang mga Marines sa pag-atake sa Egghead. Sila Luffy ay pinakita ang masayang patalbog-talbog sa artificial cloud ng Labo Face at pinakita na nakarating na sila sa Thousand Sunny. Si Kizaru naman ay ginamit ang kanyang Devil Fruit ability para mabilis na makapunta sa Egghead kung nasaan si Sentomaru. Sunod na pinakita ay inatake agad ni Kizaru si Sentomaru. Ang clash ni Kizaru at Sentomaru ay naramdaman din nila Luffy at maya-maya ay sinabi na mayroong light na papunta sa kanila. Sinabi ni Luffy na mayroong napakalakas na nilalang na lumalapit sa kanila. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.